Eto na, balikan natin ang linya kay General Nicolas Torre. General Torre, magandang morning. Si Ka Jerry at si Ka Tunying po ito. Magandang umaga ka Jerry and Katunying at magandang umaga rin sa inyong mga tagapakinig. Congratulations pala. Kayo two-star general na. Major general na, sir. Oo. Salamat sir, salamat. Oo. At kayo po ba tumayo na sa harap ng publiko at ipinakita ninyo ang inyong mga palad na Andito nga ako. Andito nga ako. Ako nga ito. Pinakila. Di tulad ng sinasabing kayo kasi sinasabi nung vlogger na kayo ay na-ospital at nakita ko yung picture malala. Nakita ko yung picture na nakapost. Yan pala. Nako. General. Ito. Munti ko na nga kayong dalawin eh. Oo nga medyo foul naman talaga ang ginawa nilang yon. Hindi naman ayaw nilang gawin sa kanila yon. Dapat hindi nila ginagawa sa ibang tao rin. Pero ibang tao ho itong nasa picture ba? Iba ho yan. Hinahanap ko nga kung saan hospital yan. Nagwapo ako dyan ha. Mario Joseph, ano? Pinalitaw na kayo ay bedridden malubha. At ano na ho naging action ninyo dito, General? Well, nung last week, nag-request ako ng search warrant. Nag-file ako ng case sa ACG sa Anti-Cybercrime Group. At ang ACG ay nag-apply ng search warrant para makuha yung gadgets na kanyang ginamit sa pag-post ng mga yan. And it was implemented last Friday night. At yun, nakuha naman yung cellphone at computers niya. Yun hong vlogger ay arestado rin. Hindi ho inaaresto yung tao sa oras na yan. Pero paglabas ng kasi kinuha lang ang ebidensya. Search warrant. Magtatay sa kanya. Dahil meron prima facie evidence based dun sa kanyang mga pinost. Yan naman ang yan na naman ang fake news na naman na pinalalabas ng mga to. I just don't know kung talagang nananadya sila mag-fake news o talagang ignorante lang talaga itong mga DDS na ito. Na pinapalabas nila na illegal ang pag-seize kasi wala pa raw kaso. Ano po yun? Gusto nating educate ang publiko. Ganito po yan. Pag gumawa ka ng isang posting dyan sa social media na nakakasama sa isang tao or nakaka-violate ng batas at may nagreklamo, yung tao na yan ay pwedeng magreklamo sa huwes, sa judge, at mag-request ng tinatawag na WSS-ECD. Ano yun? Warrant to search, seize, and examine computer data. Okay. Wala akong pinagkaiba yan sa regular na search warrant na ating ini-issue pag may violation of law. Halimbawa, nireklamo ka lang yung kapitbahay, nagpaputok ka. Nagpapaputok ka sa loob ng bahay mo. Naririnig nila sa compound, nagpapaputok dyan. Pwedeng mag-apply ang pulis base sa testimonya ng mga nakakakitang witness or na-o-offend na witness na mag-request ng search warrant para makuha ang baril mo. Yan ang legal na paraan. I-search ang bahay mo para makuha ang baril mo dahil merong reklamo sa iyo. Ngayon, dito sa case na ito, nakita ko na merong violation of law, libelous ang ginawa na posting. Kaya nag-request ako sa judge na kailangan namin ng mag-issue ka ng search to seize and examine computer data para mabuo ang kasong to matay sa kanya ng baril. Ang kanyang posting. So, yun nga, implement last Friday. Wala pinagkaiba sa loob ng compound nagpaputok. Hindi nga ikaw nagpapaputok. Pero pag search ka, nakuha ang baril na yan sa bahay mo. Susunod na yung kaso. In the same manner, matutuloy yung kaso. So, matutuloy nga ng kaso. May illegal possession ka ngayon. Ngayon naman, sa kanya, dahil sa posting na yun, nag-request na ng search warrant. Nasa batas yan eh. Kung ayaw nila ng batas na yan, marami sila mga supporters na congressman. Hindi, pag nila yung ganyang batas, patanggal nila yung batas na ganyan. Pero yan ang proseso talaga. Ikaw ay gumawa ng masama.
a-applyan ka ng sa gumawa ng masama o kalokohan sa cyberspace, a-applyan ng na-open day or ng mga offended na mga tao, ng mga damage sa tao, ang gadget mo, ipapasis yan based on a court order. Yun yung ngayon iniiyak nila na kesyo bakit daw kinuha cellphone niya, bakit kinuha ang kanyang laptop. At least, dalawang bagay lang yan. Talagang gumagawa na naman sila ng fake news para ilusot ang kanilang mga kalokohan. O talagang ganun sila ka-ignorante na talagang walang alam talaga kundi yung sambahin na lang yung kung sino man yung sinasamba nila. Oo. Importante po ito, General, at ma-educate, ma-inform ang ating mga kababayan. Sa dami ho na mga kahalintulad ninyong nabiktima ng ganyan, na mga fake news, na mga sobrang tatapang sa social media na hindi naman nagpapakilala o kaya matapang nga nagpapakilala pero walang mga ebidensya. So itong prosesong ginawa ninyong ito, pwede pong itong gawin ng isang pangkaraniwang tao, General, at hindi lang si General Torre lang ang pwede, kaya umaksyon ng PNP dahil si General Torre ang complainant? Oo. Actually po, marami na pong ginawa ng mga nauna sa akin ng ating mga kababayan na mga naging biktima ng ganyan, lalo na yung mga na-scam. Kung napansin nyo, may isa rin dito ng ako yung district director ng Quezon City, may series of bomb jokes na pinalabas sa Facebook, sa social media. Di ba? Yan, ganun din. Gumawa ng kalokohan ng isang bata, ayaw niya na magkaroon ng klase, nagkaroon ng gumawa ng bomb joke laban doon sa eskwelahan niya, 4 na eskwelahan actually yun. So, inaplayan namin ng search warrant yung bahay nun, na-seize din namin ang kanyang cellphone, ayun, napatunayan namin na siya ang may gawa ng bomb joke na yun. Kasi ang prima facie evidence yan, yung posting mo, at pagkatapos, hindi nila pwede sabihin na hindi nila pwede sabihin na makapagtago sila ng kumpleto. Kasi pati ang troll farm ngayon, in the next few days, makikita nyo, may ipopost ako ng troll farm na kitang-kita natin na may troll farm na binayaran or kinomisyon ang sino mga kaaway ko para ako ay harasin din sa social media. So ngayon, on the way ang investigation, pag ito ay na-figure naman, iyakan na naman ng mga to at sabihin na naman, mabait silang tao. Na-pinpoint nyo na po kung nasaan yung troll farm at nai-apply nyo na rin po ng search warrant ito? May mga investigasyon na po tayong ginagawa regarding that matter sa mga troll farm na yan. At hindi lang itong isang troll farm na tinatarget namin marami pa po because we believe that it's time that we put a stop on this. Kung gusto nila ng away, magpakilala sila, pirmahan nila, hindi yung trabahong duwag na magtatago sa likod ng anonymity, tapos bibira ng bibira, at pagkatapos pag mahuli, hihingi ng tawad. Ito pong gadget na nakuha po ng anti-cybercrime, ano po yung laman nun? Yung laman ng postings niya, napatunayan natin dito sa kanyang mga postings na siya nga talaga ang nag-post nung offending post na inireklamo ko. Parang confirmation, na-confirmed. Yes po. Yan po talaga, confirmation. Kaya nga nag-issue na ng search warrant ang judge. Kasi nakumbinsi namin siya na itong tao na to ang may possession nung gadget na ginamit sa pagpo-post nung offensive na post na violative ng mga batas natin. Ang kasunod po nito, papailan nyo na siya ng cyber libel. Opo. Yes, opo. Tuloy na po yung cyber libel. Ilang counts po yan? Nandun akong ebidensya Ilang counts po? Isang count na ito hinihingi ko sa kanya. Mababa lang yan. Mababang kaso ng actually yan. 40,000 lang ang piyansa niyan pag siya ay tinamaan niya. Magpiyansa yun, marami naman sa enablers Maraming kasangga. Masampulan lang, maipakita lang na pwedeng mayroong tayong legal recourse na ganyan. And more than that, na merong masampulan, pinapakita lang natin na sa bagong Pilipinas, pag ikaw ay salbahe, kakasuhan ka namin. Hindi ka namin padadala ng tandem. Kaya na sinasabi niya ngayon, naglabas ng after nung search warrant ang bahay niya. Naglabas pa rin bagong video, umiiyak, na so pag namatay daw siya,
ako daw primary suspect. Sandali lang. Kaya ka nga kinasuhan dahil ayoko mamatay ka. Gusto kitang kasuhan at gusto kitang managot sa korte. Walang ganyan sa bagong Pilipinas. Malayo yan. Kayo may gawa niyan. Kaya hindi ko kaya. Sila ang may gawa niyan eh. Sila ang may gawain nila yan. Kaya hindi nila maharap ang Kongreso sa mga inquiry. Hindi nila maharap ang ICC sa mga ganyang inquiry. Kasi ganyan ang default nila na mood eh. Pag may galit ka sa isang tao, ipapatay mo. Kaya akala nila, yun din ang gagawin namin sa kanila. Hindi mo. Bagong Pilipinas daw. Kaso ang habulin, ang abutin mo, himas rehas ka ngayon. And you know, ang sa atin kasi, gusto lang natin na kahit alam kong mali ang ginawa niya, gusto ko na-emphasize yan, Katunying and Jerry. Gusto ko na-emphasize na kahit mali ang ginawa mo, bibigyan pa rin kita ng pagkakataon na depensahan ang sarili mo. Kaya nga ako ay pumunta sa korte at nag-file ng kaso. Kasi sa kasong yan, meron siyang pagkakataon na kumuha rin ng kanyang abogado para ipagtanggol siya. Yan ang karapatan na hindi nila ibinigay sa napakaraming Pilipino nung sila ang namumuno, nung kapanahunan nila. Na diretso na lang, yan, takot sila na, siya may sabi niya na sa kanyang post na pag namatay siya, ako si Torre ang suspect dahil si Torre ay verdugo. Teka muna, based on their pronouncements, based on their track record, tayo na humusga kung sino ang verdugo. Okay. Ang ginawa ho sa inyo naglabas ng picture na kayo ay nakaratay sa ospital at malubha. Ito, nagdemanda, nag-file kayo ng reklamo. Paano ho, General, yung mga nabibiktima naman na inaakusahan na, hindi inaakusahan, kundi papatayin? Yung sinasabing pinagbabantaan mismong papatayin, umupa ng papatay. Pwede rin ho bang gamitin yung pamamaraang ginawa ninyo doon? Yung pong yung sa case ni Duterte, na sabi niya patay na 15 senators at pasabugin ang Kongreso. Ang isinagawang kaso doon ay unlawful utterances at inciting to sedition. Yan kasi yung mga kasong yan, wala pong kailangan private complainant. Wala pong offended party na kailangan dyan. Unlawful utterances, parang pamjoke din yan kasi bombahin nga ang Kongreso. Parang pamjoke din yan sa airport na subukan mong gumawa at siguradong arestado ka. Hindi lang yan sa Pilipinas, sa buong mundo. Diba? Saka sa norm lang ng decency, in the normal course of things, in a decent society, may natin ba kayo ibang bansa na sa history natin na yan ang pinagsasabi ng isang leader. Diba? So, it's time now that we throw the books on them para makita nila na may batas pala na for so long binabastardize nila. Na at the end of the day, yung pagbabastardize nila nung sila nasa power, ma-realize nila na hindi naman na-realize na nila na hindi pala sustainable dahil pag ikaw ay nilagay na sa spotlight ng public opinion, hindi mo pala it may be popular in public opinion, but in the spotlight of the legal law, the legal environment, sa mga ang law books na ang tiningnan natin, ang batas na ang tiningnan, binalikan natin, hindi pala sustainable. Kaya nga, diretso din sila na may mga ginawa silang ganun eh. So, yung sa tanong nyo rin, isa pa, kung ang mga tao ay pwedeng gayahin ang recourse na ginawa ko, they can. And marami na ho ang mga hindi naman essentialize. May mga kababayan na rin tayo na reklamo at may mga Opo. Panghuli na lang, General Torre, yung kay VP Sara na nasa video pa at galit na galit, ano yung may binabanggit dito na kayo daw ho ay nakahandang tumistigo? Tama ho ba yun? Hindi ko alam kung saan galing ang information na yan. Pero yung case ko kasi ni VP Sara ay inimbestigahan jointly ng PNP at ng NBI under the auspices direction of the DOJ. Kaya I would defer any pronouncements regarding this matter sa mga investigating officers. So wala kayong binanggit na wala kayong pahayag na kayo'y titistigo against VP Sara sa impeachment court. Sa impeachment court tungkol dito?
wala ho akong sinabing ganyan eh. May mga nagtanong sa akin, bigla na lang ng ganyan. Kaya sabi ko naman, ako naman na isang pulis na pupunta sa kahit sa anong investigasyon na kung saan ako ipapatawag. Pero personally, I really don't have that much knowledge and that much information para ako maging isang person of interest ng impeachment court pag yan ay natuloy. Dahil hindi man ako kasali doon. It's, it's both legal and political exercise. Mabutit nalinaw nyo yun. Malayo tayo dyan. Mabutit nalinaw nyo yun, General. Yun ang kumakalat eh. Okay. Malayo tayo sa politikang yan. It's both legal and half political exercise. At ipapaubaya ko yan sa ating mga leader at sa ating mga naatasang namumuno para sa bagay na yan. Opo. General Nick, salamat po sa oras. Salamat po. Magandang umaga po. Magandang umaga po sa inyo lahat. General Nicolas Torre III, Chief ng CIDG.